Kung sira ba ang mais ko o hindi. Alam ko. Bakit ka nagdesisyon mag-isa? Pinatuyo mo pa. At sa pinakamataas na init pa. Ang 250 kilos kong mais. Nabawasan agad ng 100 kilos. Nung dinala ang mais, basa na sa loob at labas. Kung hindi ko pinatuyo agad, asim lahat yan. Nagpuyat ako sa drying tower, para lang masagip ang mais mo. Ngayon, sinisisi mo ako sa ini. Huwag mo kong bulahin. Hindi naman umasim o bumaho ang mais. Bakit ka nagdesisyon mag-isa? Pinatuyo mo pa ang balat ng mais. Ang mais namin, deti. Binibigatan ng balat. Ngayon, pag kinuskos, naglalagas. Siguradong mababawasan ang timbang. Sino ang sasagot sa lugi? Mali ang ginawa mo. Hindi mo man lang inisip ang sitwasyon namin. Chenzeng, huwag ka nang magpalusot. Tingnan mo ang ginawa mo. Nag-atras ka ng sirang traktor. Nadurog ang casing ng water pump ko. Huwag ka nang magsalita. Palitan mo ng bago. Sobrang-sobra na ang ginagawa ninyo. Gabing-gabi na, umuulan pa. Malapit na ang gulong ko sa kanal. Kahit 3 metro ang layo. Sinisiraan mo ko dahil sa sirang gamit. Ang alam ko lang, sira ang water pump ko. Kailangan mong bayaran. Kung hindi ka makapagbigay ng bago ngayon, hindi mo maalis ang traktor mo. Dagang, Fengxian. Sobra na kayong nang-aapi. Si Chenzeng, kahit umulan at kumukulo, tinulungan kayong maghakot ng mais. Putik-putik siya at nagpuyat hanggang ngayon. Paano niyo siya magagawang baliktarin? Zhang Tiesu, huwag kang magsalita na parang walang alam. Gusto lang niyang samantalahin ang ulan para agawin ang trabaho namin at ipagyabang ang galing niya. Ngayon, sasabihin ko na, ang lugi sa timbang ng mais, pati ang bayad sa sirang water pump, kailangan niyong ayusin agad. Aba, wala nang ibang pambayad, di ba? Kung gayon, akin na ang 4 na lata ng langis na yan. Sapat na yan para sa lugi ko. Bitawan mo. Ito ay espesyal na langis para sa drying tower. Para sa exhaust fan. Mataas ang bilis ng fan. Kung walang 4 na lata ng langis na yan, masusunog ang bearing ng makina ngayon. Wala akong pakialam kung masunog ang makina mo. Sinira mo ang mais ko. Kaya kailangan mong gamitin ang langis na iyan bilang pambayad. Mie, anong inaagaw mo? Quits na tayo. Sakto lang yan sa nasira mong water pump. At sa kulang na timbang ng mais. Ang langis na yan ay ang collateral namin ngayon. Hindi pwedeng galawin yang langis na yan. Sa mga araw na to, ilang mais na mga tao sa buong baryo ang nakapila para sa tower. Kung wala yang langis na yan, hindi ikot ang makina. Lahat tayo madadamay. Problema mo na yan. Ang 2 timba na yan ay pambayad sa water pump ko. Pag nanakaw na yan sa liwanag ng araw, ang panahon, mukhang ulan na naman ng malakas. Kung hihinto ang tower, lahat ng mais sa baryo ay masisira at tutubo. Ang sama nyo. Wala akong pakialam. Quits na tayo ngayon. Huwag mo akong idaan sa iba. Huling beses kong sasabihin. Ibaba mo ang langis. Ayoko. Anong magagawa mo sa akin? Kung may sinira ka, dapat magbayad ka. Ang langis na yan ngayon ay ang buhay ng lahat ng mais sa baryo. Kailangan itong panindigan. Sino ang maglalakas loob na galawin uli? Ngayon na, tatawag ako ng pulis. Huwag kayong mag-away. Tay, huwag kang makialam, ako ang tama dito. Anong ginagawa mo? Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Zhengzi, anak, parang awa mo na, sige na. Hindi natin kayang gumulo pa. Mas mabuti nang mawalan ng pera kaysa magkaroon ng gulo. Huwag ka nang manggulo. Tay, ang langis na yan ang buhay ng drying tower. Kapag kinuha yan, lahat ng mais sa buong na yon ay mabubulo. Fengxian, Dagang. Ang nangyari ay dahil sa kapusukan ni Zhengzi. Kunin niyo na itong 4 na lata ng langis. Si matandang Chen talaga, marunong umintindi. Hahaha. Kung gayon, itong 4 na lata ng langis ay kukunin na namin. Kuya, ilagay mo na sa sasakyan ang langis. Tara na. Teka. Matandang Chen, hindi sapat ang 4 na lata ng langis. Ang water pump ko ay halos bago pa. Idagdag pa ang mais na ito. Ang pagbaba ng timbang. Ang 4 na lata ng langis ay hindi sapat paapunan ang butas na yan. Zhao Dagang, sobra na kayo. Hindi pa kayo kinakausap ni Chenzeng para sa bayad sa overtime. Ano pa bang gusto ninyo? Zhang Tiesu, tumahimik ka. Sinira niya ang aming trabaho. Kailangan niyang panagutan ito. Ito ay tama lang. Lao Chen, dahil sinabi mong huwag nang palakihin ang gulo, pirmahan mo itong kasulatan. Patunay na lahat ng lugi ngayong season ay babayaran ng pamilya ninyong Chen. Binigay na namin sa inyo ang langis. Bakit kailangan pa ng kasulatan? Ang langis ay pambayad sa water pump. Ang kasulatan na ito ay pambayad sa kargang mais na ito. Kung hindi ka pipirma ngayon, hindi matatapos ang usapang ito.
Nakatingin ang buong nayon. Ang anak mo ang unang kumuha ng cellphone para ipaaresto kami. Ikaw ang sumira. Sa aming gamit, kailangan mong panagutan ito. Kung hindi ka pipirma, hindi matatapos ang usapang ito. Pangingikil yan. Hinding-hindi ko yan aminin. Zengzi. Gusto mo bang magmakaawa pa ako sa'yo? Walang katapusan yan, anak. Tama, Jodashan. Lagyan mo ng thumb mark. Pa ang alitan. Nang dalawang pamilya ay matapos na. Walang may utang kanino man. Hindi pwede. Ayos, bayad na ang utang. TSK. Ngayong nakuha na namin ang gamit. Kami at ang iba pang pamilya na may natitirang mais. Hinding-hindi na namin gagamitin ang drain tower mo. Akala mo ba gusto kong lumapit sa'yo? Matagal ko nang kinontak. Ang malaking boss mula sa ibang lugar, ang kanyang full automatic mobile drying tent, ay darating sa baryo bukas ng umaga. Hindi na kailangan ng uling. Direktang isasaksak lang. Mas maganda pa sa makina mo. Nga, akala mo ikaw lang ang kailangan ng buong baryo? Malapit nang walang gumamit ng tower mo. Sige, tandaan ninyo ang sinabi ninyo ngayon. Baliw na ang wind meter. Sabi ng weather forecast, simula ngayon, magkakaroon ng kalahating buwan ng tuloy-tuloy na ulan. Walang makakapigil sa ulan na yan. Ang kasulatan na ito ay pinirmahan ng tatay ko ngayon. Anggap ko ang pagkatalo. Pero ang patakaran ng tower na ito. Ngayon, sa harap ng buong baryo, muli kong itatatag dito. Huwag kang masyadong makialam. Sino ba ang may gusto sa sira-sira mong patakaran? Simula ngayon, bawat pamilya na gustong gumamit ng tower para sa ani, ang serbisyo ay batay sa numero ng pila. Kahit anong mangyari sa inyo, kahit anong malaking problema, kahit anong pagsubo, walang makakasingit, kahit pang hari ng langit ang dumating, hindi kayo pwedeng sumingit. Ito ang drying tower, ay hindi kumikilala ng anumang kasulatan o pribilehiyo. Ayusin mo na lang. Yang tumpok ng sirang bakal mo. Kung wala ang apat na espesyal na langis na yan, mamaya, sarado na yan at talo ka na. Dagang, huwag mo nang patulan yan. Ikarga mo na ang langis sa sasakyan. Umuwi na tayo. Hintayin natin ang high-tech ni Boss Sang. Chen Zeng, nagbago na talaga ang panahon. Wala na tayong langis. Paano na tayo magpapatuyo ngayon? Chen Zeng, may mali. Pakinggan mo ang tunog ng bell. Yung apat na espesyal na langis, kinuha nila. Ngayon, walang kampadulas ang biyaring. Puro tuyong kagiskis na lang. Anong gagawin? Atayin na ang makina. Kung hindi, mapuputol ang main shaft. Hindi pwedeng patayin ang makina. Ang mga mais sa sasakyan, nakababad sa tubig. Kung papatayin ngayon ng kalahating araw, lahat ng mais sa likod ay nag-aasim at nagkakaamag na. Yezu, bantayan mo ang init para sa akin. Hindi pwedeng bumaba kahit 1 grado. Chen Zeng, anong gagawin mo? Hindi pa tumitigil yung fan. Chen Zeng, dahan-dahan ka. Mag-ingat ka talaga. I-push ang cart numero 5 sa pump. Kung wala yung tower mo, ang hirap ko ngayong taon, nabulok na lahat sa bakuran. Lolo Kishu, mag-away na po. Ikaw na po ang sunod. Patutuyuin ko ng lubos para sa inyo. Chenzeng, ako si Wangkira. 250 kilos na lang ang natitira sa amin. Konti lang yan. Pwede bang isama muna sa pagpapatuloy? Chenzeng, Hindi pwede. magkakapit-bahay lang naman tayo. Huwag kang magpakatigas ng ulo. Hindi ako magpapagamit ng libre. Dadoblehin ko ang bayad sa paggawa. Hayaan mo akong mauna. Ang sinabi ko kahapon, hindi mo narinig. Sa tower, hindi tinitimbang ang bigat. Hindi rin tinitingnan ang pera. Numero lang ang sinusunod. 250 kilos lang naman yan. Madali lang yan. Lolo Kishu ay numero 5. Ikaw ay numero 12. Si Lolo Kishu, 3 oras nang nababasa. Sa ulan. Kung tatanggapin ko ang pera mo ngayon, at papayagan kang sumingit, paano pa ako? Makakaharap sa mga tao sa baryo. Wangkiyang, huwag kang manggulo rito.
Lahat kami nababasa sa ulan. Ikaw lang ang matalino. Umila ka sa likod. Kayo, pinagtutulungan nyo kami, di ba? Pinagtutulungan ka namin dahil sumisingit ka. Yezu, ilagay mo na ang mais. Tingnan mo si Chen Zeng, abala sa pagtatrabaho. Para lang sa trabahong ito. Nagkakalat siya ng putik sa sarili niya. Masyado siyang matigas ang ulo. Nananatili sa lumang pugon. Mapapagod lang siya sa huli. Pakinggan mo ang sinasabi nila. Tao ba ang nagsasabi niya? Huwag mo silang pansinin. Huwag mo silang pansinin. Bantayan ang temperature gauge. Hindi pwedeng bumaba kahit 1 degree. Mga kababayan, tingnan niyo ng mabuti. Malapit nang dumating ang malaking truck ni Boss Zhang mula sa labas. Ang kanilang mobile electric oil dryer. Iyon ang high-tech. Hindi na kailangang magsunog ng uling. Hindi na magiging maalikabok. Isaksak lang sa kuryente. Kalahating araw lang. Matutuyo na ang mais namin. Nang malinis na malinis. Tama. Kayo, magtiis kayo sa ulan. Kapag tapos na kami, ng comfortable. Kayo naman ang maghintay. Handa na paayos ako. Feng Xian, may gana ka pa bang? Magbalat ng buto dito. Bakit naman wala akong gana? Naghihintay ako sa malaking truck ni Boss Zhang. Anong truck ang hinihintay mo? May malaking problema na ang mais nyo. Kakalabas ko lang sa pader ng bahay nyo. Naamoy ko ang maasim na amoy. Mang Liu, nagsisinungaling ka. 2 layer ng waterproof na tela. Walang tumutulong ulan. Kahit hindi tumulong, sobrang higpit ng pagkakabalo. Lahat ng naipong tubig ay naging parang steamer. Hinawakan ko kanina ang gilid ng tela. Maini. Hoy, matanda. Huwag mo kaming takutin dito. Anong problema kung medyo mainit ang mais? Pagdating ni Boss Zhang, matutuyo agad yan. Kapag basa at mainit, magkakaroon ng dilaw na usbong. Kung hindi mo yan bubuksan para mawala ang halumigmig, ang 20,000 kilos na yan, magiging lason na yan. Bubuksan para mahanginan? Para direktang mabasa ng ulan? Huwag kang masyadong mag-alala. Mahigpit ang pagkakabalot ko. Imposibleng tumagas ang ulan. Pagdating na sasakyan ni Boss Zhang, matutuyo agad yan sa kalahating araw. Hindi mo na kailangan turuan ako. Hello, Boss Zhang. Nasaan na yung electric dryer mo? Bilisan mo. Diretso mo sa bakuran namin. Nasa loob na ng baryo. Nasa loob na. Ang hirap ng putikang daan sa unahan. Halos lumubog na ang sasakyan. Narinig mo ba, Mang Liu? Dumating na ang tagapagligtas ko. Hintayin mo lang, sa kalahating araw. Tuyo na ang mais ko. Diretso na sa sasakyan at ibebenta na. Kayo naman, maghintay kayo diyan at mabasa ng ulan. Ayan na, ang high-tech ni Boss Zhang. Dumating na rin sa wakas. Hahaha. Nakita niyo ba, mga kasama? Ito ang tinatawag na efficiency. Direktang hinahatid ng truck sa bahay. Boss Zhang, sa wakas dumating ka na. Ang 1,000 kilos ng mais ko. Lahat ay umaasa sa'yo. Anong klaseng kalsada ito? May 4 na drying shed ako sa truck. Ang bilis magtrabaho. Zhang Tiesu, idilat ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyo ito. Ito ang tinatawag na environmental protection. Hindi na kailangan magsunog na maruming uling. Hindi na kailangan lumanghap ng alikabok. Isasaksak ko lang ito. At sa kalahating araw, matutuyo na ang mais ko ng malinis. Walang kahit isang butil ang masisira. Kayo lang ang matitigas ang ulo. Nagpapapila sa ulan. Kapag tapos na kami ng komportable, kayo naman ang maghihintay ng matagal. Hahaha. Tizu, mas epektibo ba talaga yan? Kaysa sa ating ulingan? Ha? Anong mas epektibo? Ang luma nating linya ng kuryente sa baryo. Kayang-kaya ba yung malaking bakal na yan? Tiezu, huwag kang huminto. Numero 7, ilabas na. Numero 8, maghanda sa pagtimbang. Huwag nang magkwentuhan. Ikabit na ang kuryente. Malakas ang power ng makinang ito. Kailangan direktang ikabit sa main line. Dagang, marunong ka sa kuryente. Turuan mo si Boss Zhang. Boss Zhang, ididiretso ko na ang plug. Sa main line switch, ha? Bilisan mo.
Higpitan lang. Ayos na. Andarin na, Boss Zhang. Para makita ng lahat. Umatras kayo. Umikot na. Nakalimutan mong pindutin ang switch ng makina. Dagang, matibay ba ang kable? Ha? Anong nangyari? Ano ba talagang nangyari dito? Tapos na. Nasunog ang makina. Lahat nasunog. Ano? Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, malaki ang resistensya ng kable. Pilit na nag-load. Direktang pinasabog ang inyong mainline. Ang biglaang pagbalik ng kuryente. Direktang bumalik. At sinira ang motherboard ng makina ko. Lahat ay nasira. Maayos pa ba to? Ayusin mo na agad. Hindi na maayos. Lahat ng pangunahing piyesa ay nasunog. Hindi ko na kayang gawin tong trabaho. Napakalas-malas naman. Hindi ka pwedeng umalis, Boss Zhang. Ang 1-0, 000 kilos ng mais ko. Nakatambak pa rin sa bakuran. Sabi mo, kalahating araw lang ang pagpapatuyo. Boss Zhang, huwag kang umalis. Dadagdagan ko ang bayad mo. Sige na. Bayaran sa ika-negatibo 8. Ihahanda ang truck sa ika-negatibo siya. Ito ba ang high-tech na sinasabi nyo? Ni isang tunog, hindi man lang narinig, sira na agad. Umasa pa naman kami na makakatulong yan. Sana walang mangyari. Tapos na. Wala na ang lahat. Huwag kang tulala, bilisan mo. Kunin mo ang pala. Alingson, basa at umuusbong na ang mais na to. Wala na tong silbi kung ipadala. Huwag kang magreklamo. Huwag kang magreklamo. Sabi ko ikarga mo, ikarga mo. Ihahanda ang truck sa ika-negatibo siyam para timbangin. Aray, paano ka magmaneho? Halos mabangga mo na ako. Padaanin nyo kami. Padaanin nyo kami. Nandito ang kasulatan ni Lao Chen. Dapat kami ang unahin sa trabahong ito. Zhao Dagang, anong pinagagawa mo? Lahat kami nakapila at nababasa sa ulan. Bakit ka sumisingi? Chen Zheng, patayin mo ang makina. Agad mong gawin ang sa truck ko. Pumila ka sa likod. Ngayon ang trabaho ng ika-negatibo siya. Anong pila? Nandito ang kasulatan. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang pulang tatak ng kamay ng sarili mong ama. Si Chen Dashan. Babayaran niyo ang lahat ng nawala sa akin ngayong season. May utang sa akin ang pamilya niyo. Ang kasulatang yan ay pinilit nyo lang. Hindi ko yan kinikilala. Hindi mo kinikilala. Ang tatay mo ang naglagay ng fingerprint diyan. Kaya kailangan mong panagutan yan. Ang mais ko sa truck. Nagsisimula ng mamasa. Kung hindi mo yan, agad-agad na patutuyuin ngayon. At tuluyan ng masira. Ang buong pamilya niyo ay hindi makakabayad kahit ibenta niyo pa lahat ng ari-arian niyo. Thanks yan. Ang mais na yan ay masyado ng mamasa. Kahit ipasok sa tower, hindi na magiging maganda ang kalidad. Huwag kang magsayang ng laway. Ikaw ang naglagay ng fingerprint, kaya ikaw ang mananagot. Kung hindi mo papayagan. Si Chen Zheng na patuyuin muna ang mais ko ngayon. Ididikit ko ang papel na yan sa pintuan ng opisina ng barangay. Zhengzi, baka patuyuin mo na lang muna ang mais niya. Hawak niya ang kasulatan, hindi natin sila kayang kalabanin. Hindi. Chen Zheng, gusto mo pa bang agawin ang kasulatan? At punitin? Hawakan mo ng maigi ang kasulatan mo. Kung sino ang naglagay ng fingerprint, siya ang hanapin mo. Pero ako ang nagtayo ng tower na ito. At ako ang nagpapatakbo ng makina. Ang drying tower ay hindi kumikilala ng kasulatan, kundi ng patakaran lang. Kung sino ang may naunang numero, siya ang unang maglalagay ng mais. Gusto mong maggatuyo? Puwed, kumuha ka ng numero at tumila sa likod, kahit umulan. Paano mangyayari yan? Kung pipila ako hanggang gabi, bulok na lahat ang mais. Dito ako maghihintay ngayon. May kasulatan ako. Kaya dapat ako ang unahin ngayon. Kami ang priority. Ang iba sa likod. Kalokohan.
Lahat ng tao sa buong nayon nababasa sa ulan dito. Pumila ayon sa patakaran. Bakit ka namin unahin? Matanda, huwag kang masyadong makialam. May utang sa akin ang pamilya ni Lao Chen. Pribadong usapan namin yan ng pamilya niya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Ang drying tower ni Chen Zeng ay nagliligtas ng buhay ng buong nayon ngayon. Gagamitin mo ang isang peking papel para sirain ang kabuhayan ng lahat. Anungin mo kami kung papayag kami. Hindi kami papayag. Bakit siya unahin? Malinaw na pumunta siya sa labas. Naghanap ng tindahan pero hindi natuyo. Ngayon, bulok na ang mais niya. Kaya bumalik siya para magreklamo. Palayasin siya. Huwag ninyong hayaang sirain niya ang makina ng lahat. Kayo. Gusto niyo pa bang maging mami? Paapihin ang ilan, ganoon ba? Huwag kang magkunwari na inosente. Kung magulo ka pa, itatabi namin ang sasakyan mo. Sa isang tabi. Napakawalang katarungan. Pumirma ang pamilya Chen pero ayaw panindigan. Nagkakaisa kayo para apihin kami. Ang libu-libong kilo kong ani. Nasira lahat dahil sa pagkaantala. Dumating na si Mang Li. Boss Li, sa wakas nakapasok ka na sa nayon. Huwag kang magpalambing. Umuulan ng kalahating buwan. Bibili lang ako ng tuyo at magandang kalidad. Ayaw ko ng basa. Kahit mura, ayaw ko. Boss Lee, tingnan mo ang sasakyan ko. Ang isa 0,000 kilo ko. Kahit medyo basa. Bawat isa ay buo at mataba. Malalaking mais. Iba ang amoy nito. Gaano katagal itong nababat? Nasira na lahat. Umasim na. Lumalambot na ang ilalim. Basa lang ang labas. Siguradong may maganda sa loob. Ang presyo ngayon ay 80 sentimos. Kahit 70 sentimos, pwede na. 70 sentimos. Ang kargamento mo ay puro basura. Lubusan ng lumambot at inamag. Para sa pinakamababang uri ng pakain. Hindi na ito karapat-dapat. Hindi lang ito walang sustansya. Sinisira pa nito ang makina. Walang halaga kahit isang kusing. Direktang tinatanggihan. Chen Zeng. Kumusta ang kalidad ng batch na ito? Huwag mo akong bulahin. Ngayon, kailangan kong mapuno ang 12 gulong na ito. Yezu, dalhin mo ang uling. Si Boss Lee na mismo ang susuri sa loob. Tuyong-tuyo at perpekto ang pagkakaproseso. Ang lumang patakaran, sa pinakamataas na presyo ng tuyong mais, 1 piso at 20 sentimos bawat kilo. Direktang timbangin, ikarga sa malaking trako. Salamat, Chen Zeng. Salamat, Boss Lee. Salamat, Chen Zeng. 1 piso at 20. Sa panahong ito, nakakabenta pa rin ng 1 piso at 20. Malaking tulong talaga ang drying tower ni Zengzi. Ang galing ng pagkakaproseso. Kung hindi lang sila ng gulo at ng bastos noon, kung hindi lang nila kinuha ang espesyal na langis kagabi, kahit na sumunod lang sila sa pila, ang tumpok ng basura na ito, dapat ay naging tulad din now. Katulad ng kay Zhang Tiesu, magiging makapal na pera. Zengzi, mataas ang temperatura ng pugon mo, kaya tiyak na magagawa mo ito. Itodo mo ang temperatura, patuyuin mo ito, kahit maging uling pa, ayos lang. Kahit presyo ng pakain lang, mabebenta pa rin. Parang awa mo na, Zengzi. Sinabi ko na kanina, ang tower ko ay hindi kumikilala ng kasulatan, kundi ng patakaran. Kung gusto mong maggatuyo, tumila ka sa likod at kumuha ng numero. Sa likod, kung pipila kami hanggang hating gabi, ang mais na ito ay tuluyan ng mabubulok. Ang tatay mo mismo ang pumirma. Sa kasulatan ng pagbabayad, hindi mo naman siguro hahayaang mamatay ako, di ba? Ngayon mo lang nalaman na may mamamatay. Nang agawin nyo ang espesyal na langis ni Chen Zeng, bakit hindi ka natakot na may mamamatay? Numero siyam, magkarga na. Numero 0, ihanda ang kaiton para sa paglalagay ng mais. Umalis ka. Teka, dinala mo ang langis. Anong drama na naman yan? Hindi ka pa ba sapat na nag-eskandalo kanina?
Hindi ako nagdadrama. Ibabalik ko ang langit. Hahaha. Noong kinuha nyo yan, ang yabang-yabang nyo pa. Ngayon, bakit nyo ibinabalik? Nabasag ang aking abakus. Hindi ko ginalaw ni isang patak ang langis na yan. Ngayon, ibinabalik niyo lahat kay Chenjeng. Anong palabas na naman to? Umalis kayo sa daan. Chenjeng, ibinalik ko na ang lahat ng langis. Kahapon, parang sinapian ako. Ang sirang mais na to, kasalanan ko. Hindi ko na kayo sisingilin. Ilagay mo diyan, huwag mong harangan ang daan. Ilagay mo diyan, huwag mong harangan ang daan. Zhao Dagang, bakit hawak mo pa rin? Ang basurang papel na yan, gusto mo pa bang mapahiya ngayon? Lolo Kishu, talagang talo ako ngayon. Dagang, yang kasulatan. Yang kasulatan, huwag na huwag mong. Ipaskil sa opisina ng barangay. Pag-usapan natin ng maayos. Chenzeng, tingnan mo. Sisirain ko na yang kasulatan. Sisirain ko sa harap ng lahat. Hindi ko hahawakan. Ikaw ang nagdala ng kasulatan na yan. Ikaw na ang pumuni. Ang kamay ko ay humahawak lang ng malinis na mais. Saij, pupunitin ko. Zhang Tiezu, tingnan mo. Tito Dashan, tingnan mo. Wala na ang kasulatan. Mula ngayon, wala nang utang ang pamilya Chen sa akin. Number 11, maghanda sa pagtimbang. Alingson, huwag kang tulala. Boss Lee, huwag na. Dalhin na lang natin sa labas ng baryo. Itapon sa kanal. Anong gagawin mo sa pala? Diretso na lang, apakan ng gas. Ayaw mo bang umalog ang sasakyan? Tanggalin muna natin itong maasim na balat sa ibabaw. Kung hindi, pag umandar ang sasakyan, lahat ng asim na tubig ay tatapon sa daan ng iba. Natatakot akong pagsismisan na naman tayo ng mga kapitbahay. Sa ganitong sitwasyon, ano pa ang pakialam mo kung madumi ang daan? Dagang, halika rito, tingnan mo. Dagang, halika rito, tingnan mo. Anong titingnan? Bilisan mo na, itapon na lang. Hindi pa tumutubo sa ilalim. Hindi pa tumutubo ang mais sa ilalim. At walang amoy asim. Hindi talaga tumubo. Matigas pa rin ang butil. Anong silbi ng matigas? Ang kalahati ng kargada sa ilalim. Hindi rin masisindihan. Hindi magiging pera. Pwedeng maging pera. Basta hindi pa sumisibol, mabebenta pa. Pupuntahan ko si Chenjeng. Hihingi ako ng tawad sa kanya ng personal. Basta matuyo lang, mabubuhay pa kami. Ikaw ang pumunta. Malinaw ang sinabi niya kanina. Walang palakasan. Walang palakasan. Kailangan mong kumuha ng bagong numero. Umila ka sa dulo. CJ, pipila ako, okay na ba? Bakit hindi mo isipin? Tingnan mo kung hanggang saan ang pila. Pagdating ng turn natin, sumikat na ang araw bukas. Ang basang mais na yan, bulok na sa sasakyan. Gusto yata akong patayin ng langit. Tara na, itapon na lahat. Tinanggap ko na ang kapalaran ko. Kenseng, bakit ka himinto? Patayin ang makina. Anong ginagawa mo? Binalik na ang langis, punit na ang kasulatan. Bakit ka pa humaharang sa daan? Akala mo ba hindi ka namin kayang banggain? Chenzeng, tingnan mo kami. Hindi pa ba sapat ang paghihirap namin? Umalis ka, dadalhin namin to sa hukay para ilibing. Patayin ang makina. Tinanggap ko na ang kapalaran ko. Ano pa bang gusto mo? Hindi ka pa ba nagsasawa sa panonood ng aming kahihiyan? Bumaba ka. Kunin mo ang pala. Chenzeng, huwag mo kaming sobrahin. Ang pagpatay ay may hangganan. Gusto mo ba talaga kaming patayin dito? Sa drying ground. Ayoko lang na masira ang mga bagay. Tingnan mo ng mabuti. Ito ay mais sa ilalim. Hindi pa ito umabot sa pinakagitnang bahagi na basa. Hindi pa pumutok ang usbong. Hindi ko ba alam na hindi pa pumutok? Walang lugar pa patuyuin. Mamaya, magiging putik na lahat yan. Chenzeng, huwag kang makunwaring mabait. Ikaw ang nagtatag ng patakaran. Kung pipila kami hanggang hating gabi, bulok na ang mais namin. Hindi pwedeng sirain ang patakaran. Ngayon, kailangan ninyong
Pumila sa dulo para sa numero. Sinasadya mo akong lokohin. Pero basta't nakapila ka sa numero. Hindi ko papatayin ang drying towel ngayon. Ang mga sirang balat sa pinakataas, na umasim at nag-ferment, anggalin at itapon lahat. Ang nakitira pa, ang mais sa ilalim na hindi pa umuusbong. Bilisan ninyong ikalat para lumamig. Huwag hayaang mababad sa maasim na tubig. Chen Zeng. Ang ibig mong sabihin, Sa gabi, babawasan ko ang tulog ko ng 4 na oras. Magtatrabaho ako magdamag. Kahit abutin pa ako ng umaga, tutulungan ko pa rin kayo. Napatuyuin ang mais na yan. nagkamali ako. Chen Zeng, ang mga ginawa ko noon, sobrang hindi maganda. Chen Zeng, ano ba ang habol mo? Paano ka nila inapi kahapon? Nakalimutan mo na ba? Kuya Tiezu. Iba ang usapan dito. Paano naging iba ang usapan? Nang agawin nila ang langis mo, inintindi ba nila ang kalagayan mo? Nga, Chen Zeng, hindi sila karapat dapat sa tulong mo. hayaan mo silang mabulok ang mais nila. Kasalanan nila yan. Hayaan mo silang magdusa sa ginawa nila. Kuya Tiezu, ang sinasalba ko ay ang mais. Hindi sila ang sinasalba ko, kundi ang mais. Ang mais ang sinasalba ko. Ang mga mais na ito, bawat butil ay pawis mula sa bukid. Pinaghiyapan yan. Ang tao ang nagkamali, hindi ang pananim. Ama, hindi nagkamali ang pananim. Pero, kahapon, kinuha nila ang langis. Sinira nila ang buhay ng buong nayon sa pagpapatuyo ng mais. Kaya hinding-hindi ako susuko. At hinding-hindi ko sila papayagang sumingi. Ito ang aking patakaran. Sinumang lumabag sa patakaran, lalabanan ko hanggang dulo. Pero ngayon, naibalik na ang langis. Napunit na ang kasulatan. Sinunod nila ang patakaran. Kumuha sila ng numero sa dulo ng pila. Kaya ang mais na ito na nakapila, kailangan kong kapusin sa aking tower. Ito ang aking prinsipyo. Ikaw talagang bata ka. Talagang matigas ang ulo mo. Tama. Magaling. Dagang. Fengxian. Kayong dalawa, sobra na kayo. Puro kayo pala lamang. Sa nangyari kay Chen Zeng ngayon, dapat magising na kayo. Nagising na kami, Lolo Kishu. Talagang nagising na ako. Zeng, tatanawin ko ang utang na loob mo habang buhay. Kung sino man ang magsalita ng masama tungkol sa iyo, lalabanan ko sila. Makinig kayong lahat. Pagkatapos ikasal si Chen Zeng, pinoprotektahan niya ang kabuhayan ng buong nayon. Kayong mga kalalakihan, hindi rin naman tayo pwedeng tumayo lang sa ulan. Nanonood lang. Lolo Kishu, ang ibig niyo pong sabihin. Habang naghihintay ng numero, lahat tayo ay tutulong sa paghihiwalay ng maayos at sirang mais sa truck na ito para matapos agad at makapagpahinga si Chen Zeng ng maaga sa gabi. Tama si Lolo Kishu. Tama. Umalis kayo diyan, ang bagal niyo. Tuturuan ko kayo kung paano pumili ng mais sa ilalim. Ang magandang mais, ilagay lahat sa malinis na sako. Sasama rin ako, isama niyo ako. May dala akong mahabang pala. Mrs., ibigay mo sa kanila ang kalahati ng plastic cover na nasa bahay natin para hindi na ulit mabasa ang magandang mais. Aling, tulungan mo akong pulutin ang mga butil sa gilid. Kuya, itagilid mo ng kaunti ang likod ng truck. Para mas madaling palahin ang nasa ilalim. Bilisan niyo ang galaw. Huwag nating paghintayin si Chen Zeng. Salamat. Salamat. Numero 11, maghanda na. Diretso na sa pag-akyat ng mais sa drying tower. Lahat, bilisan nyo. Aparating na ang apoy.